Hello guys, nandito naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan lang natin yung mga in-screen ko na stock. So ito yung watchlist natin ngayon for this week. So ayun guys, simulan na natin. Guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to click possession to this PH, lalo kapag bago ka lang sa stock market o newbie sa stock market. So check nyo itong buy signal lesson, yung uptrend at saka yung buy signal sideways. So mas maganda kung dyan lang kayo magpo-focus sa sideways at saka sa buy signal uptrend. So yung downtrend, huwag nyo nang pukusan yan kasi bilang isang baguhan, mahirap laruin ang downtrend sa inyo. So may mga downtrend pa rin naman na stock, pero I suggest na mag-focus kayo sa uptrend para just in case doon talaga nagkakaroon ng profit talaga sa uptrend na stocks. So ayan guys, tapos check nyo rin itong breakout pattern na lesson. So check nyo lang din para just in case makadagdag din ng information. So ayan, pati rin yun sa mga execution ko dito guys, check nyo lang din guys. So ayan, so huwag nyo kalimutan ng thumbs up guys sa ating mga video. Maraming salamat guys. So ganun din dito guys, so pwede kayo mag-message dito regarding sa stock kung may mga katanungan kayo, kailangan nyo ng tulong para ayusin yung portfolio nyo. Ayan, so libre lang yan guys, so walang singilan dyan. So ayan, so okay na, masaya na tayo makatulong lang para dumami yung mga investor sa PSE. So, sa stock market natin. So, ganun din, share nyo din sa mga kaibigan nyo guys para just in case dumami pa yung nag-invest na mga Pilipino sa stock market. So, ayan, share nyo lang din. Kung anong natutunan nyo, share nyo lang din para just in case sila din naman, makatulong din naman kayo sa kanila. So, ayan guys. So, message nyo lang ako dyan kapag may mga tanong regarding stock or just in case na may kailangan kayong tulong sa pag-reconstruction ng iyong portfolio. Ayan. So next natin dito sa Call Financial Introduced Investors, pwede kayong mag-message dyan. Pwede kayong mag-post. So nagkaka-post ko lang dito guys ng mga news. So check nyo lang dyan kung mga latest ba news yan. So ganun din dito guys, may mga vlogger din dito. Open tayo dito sa mga ibang vlogger na nagpo-post. No? So ayan, so post lang kayo dyan. So regarding stock lang guys. No? So ang unang tinignan ko dito guys, si Asen. So sa Asen, kita nyo naman may mga net foreign na pumapasok. Ayan, no? Kita yung huli, 5.97%. Yung MACD nito wala pa. So ayan, so sana ngayong week na to, mag-close na rin to. So bago matapos sana yung taon na to. So tulad na dinidiscuss ko naman nakaraan guys, dalawa lang yung entry dito. Near 5.8, itong 5.8 na area na to, 5.85. So kapag nag-close dito sa 5.8, itong area na to, lagyan natin ng magandang, ayan. Yan yung level na yan. Tapos ito, 5.8 to. Pag nag-close yung 5.8 guys, dito sa gap up na yan, so abang ka na lang din ulit. No? So abang ka na lang dito gamit sa pivot retracement kung saan ka maganda umabang. So dito tayo sa consolidation na mahaba. Tapos iyan. So kapag nabasag yung 5.8, ang abang mo mga 5 pesos, 5.1, ayan yung level na yan. Just in case mabasag yan. Ngayon, yung isang entry natin, itong breakout. Ito, tandaan nyo guys, no? Ito yung mga entry nyo. Kailangan may itong breakout na to. Akala ko magbe-break na to sa nung Friday. Yan, yung breakout na yan. Kapag nagkaroon ng breakout at may confirmation na magandang volume, malaking volume, yun na yung guys. Ibig sabihin, maganda yung pagka-breakout niya kasi may kasama siyang malaking volume. So, ayan. So, just in case man, mag-retest na lang after ng breakout. So, titingnan pa rin natin yung retest. So, di-discuss natin yan sa susunod just in case na nangyari. No? So, ito. So, kung hindi kayo nakakuha dito sa baba, yung breakout na lang abangan nyo. So, ayan guys. No? So, manage nyo lang yung risk nyo dito kay Isen. So, check na lang yun din yung SRO nito at saka yung mga fundamental. So, ayan guys. No? So, yan sa mga tinitingnan natin kay si Isen ngayong week na to. So, anong movement yan? So, baka mabasag na yung breakout niya. So, next natin si AGI. So, loading muna. Ayan. AGI. So, matagal-tagal na rin to, no? So, sa ngayon, kung napapansin nyo guys, mas maganda talaga yung nagbabuy and hold lang kayo ng isang stock. Para sa akin, no, mas maganda yung nagbabuy and hold ka na ng isang stock or nagsiswing trade ka lang. So, kung patupit-tupit kasi medyo maliit na. So, malapit na kasi yung mga,
yung babalik ng January, yung January na pagpasok natin ng 2020, yung January halos nandoon na tayo yung pre-pandemic Kaya dapat ngayon medyo solid na talaga dapat yung mga hold mo sa mga stock mo, lalo kapag mababa pa yung average. So, RSI nito 74. Ayan. So, MACD nito guys, crossover na rin. Ayan. Ayan, crossover na rin yung MACD niyan. So, may momentum na rin yung MACD. So, dito guys, kung may hawak pa kayo dito below 7 pesos, hold nyo na lang. Yung breakout dito. Ayan. So, nagkaroon ng breakout. Kung mapapansin nyo, ng January, itong part na to. Ayan. So, halos malapit na tayo. So, ngayon, itong EGI nito, mas maganda to, kung may average ka dito, hold mo na lang. So, unang, just in case wala pa, kung gusto mo bumili, kailangan mag-close above lang siya sa 11 pesos. Kaya kapag nag-close below 11 pesos ang abang mo, dito na sa 10 pesos. Just in case lang, ano. Yan ang mga, ang possible na tinitingnan natin. Kapag nakabili ka ng 11 pesos, kailangan mag-hold siya above 11 pesos. Ngayon, kapag nag-close, abang ka na lang dito sa 10 pesos. So, yan ang mga trades mo kay yung plano natin sa paano ito-trade si AGI kung wala ka pang position. Yan. So, dividendo pala, tapos na pala ex-date December 10. So, ayan guys, no? So, kung bakit kailangan mo siyang i-hold? Kasi ngayon trend nito, uptrend pa to si uptrend to si hindi pa nabibreak yan, no? Kahit dito simulan mo sa ilalim, okay na okay pa yan, no? Ayan. So, kita mo yung uptrend natin, uptrend tas yung moving average 200, tsaka 50 crossover. Ayan guys. So, kung may mga hawak ka dito, hold mo na lang, lalo ito, tulad nito, kapag nag-hold ka dito sa breakout, meron ka ng 44%. So, hanggat mababa pa yung yung mga presyo tulad ni MAC, tulad ni Cebu, so RCI, ayan, kapag mababa pa, kunin nyo lang, tapos hold nyo na lang, kasi aakyat na naman yan din yung balang araw, no? Pero tinitingnan pa rin natin talaga yung technical, na kung may confirmation na uptrend na talaga yan, or sign of reversal na. So yan, si AGI, sign of reversal na yan, ayan. So, huwag niyo kalimutan guys yung thumbs up natin. Maraming salamat. Next natin si Ali. Ito, minomonitor ka din to kasi Ali. Ngayon si Ali, crossover na rin itong MACD. Ayan. Sila, ibabaw na rin yung blue. Hindi lang masyado kita. So, net po rin, wala pa masyado pumapasok ngayon kay Ali. Ayan, may unti-unti lang. May unting lumabas, may pumasok din naman. Ayan. Ngayon, sa pagdating sa RSI, ayan, tingnan natin yung RSI. Ayan guys, no? So, 66. Sa akin, ang tinitingnan ko dito yung kay Ali, yung niya itong just in case, na to, January, ito halos malapit na tayo, yung pre-pandemic, nandun na tayo. Ayan, no? So, before mag-pre-pandemic no? Ayan, 77%. Ngayon, so, nagbibigay naman to ng dividendo si Ali. Ayan. So, ang buy mo dito, just in case gusto mong bilhin si Ali, buy near 40 pesos. Yan lang ang buy mo ngayon. Kapag nabasag yung 40 pesos, abang ka na lang dito sa 37.98. Yan lang yung mga abang mo kay Ali. Tapos hold mo na lang din. So, the more na kaya mo siyang i-hold, lalo kapag mga malaki yung market cap, mas maganda. So, lalo kapag nagbibigay ng dividendo. So, ayan guys. So, buy lang near 40 pesos, no? Yan. Next natin si BDO. So, video net po may lumabas. So, check natin yung MACD. So, okay pa yung MACD nito. So, ayan, 63. So, sana mag-bounce siya ulit dito. So, nag-bounce siya dito So, sana isa, dalawang beses siya nag-bounce. So, dito, ang pinaka gusto ko dito kay video, ito yung guys, ang pinakamaganda. Just in case makuha mo siya sa 105, maganda siya, kunin mo siya sa 105. Just in case tumuloy itong candle na to, no? Ngayon, kung hindi naman, ang kaabang-abang kasi dito kay video, yung breakout dito sa part na to. Kasi ilang na to nung simula nung March, no? Hindi niya na mabasag-basag yung 140 na yun, nabalik pa rin siya. So, ito ang kaabang-abang. Kaya dapat mas maganda rin i-hold to si video, lalo kapag ito makuha mo itong break
sa breakout. So, ang next resistance kasi 24% yan guys, no, sa 138.88. Yan yung level na yan. Tapos yung kailan yung pre-pandemic dito sa level na to, oh. Yan, so 157. So possible pang 160. Tinitingnan natin yun yung 160 by next year. So sana tumuloy na to si video. So halos sa yung east-west ba yun? Ang umarangkada na, ang ganda ng buwelo. So ayan. So check na lang din yun, yung mga bangko. So BDO, BPI, yung mga leader na yun sa bangko. So ayan guys, so kung paano mo siya i-trade, kung just in case magtuloy ito, abangan lang 105. Kapag hindi, dito lang sa, choose buy ka lang, 1112 o 1114 ito. Itong resistant, current resistant yan, 1114. So ayan guys, no? So yan lang yung mga entry mo. 105, and just in case mag-dip pa, pero ang kaabang-abang kasi dito guys, itong moving average 200 at 50 crossover. So siguro bigyan mo pa naman dalawang araw to, mag-crossover na to. Kasi just in case tumuloy lang, kahit mag-doji lang dalawang beses, mag-crossover to. Ayan guys, no? So, manage nyo lang yung wish nyo kay video. So, aralin nyo pa rin yung fundamental niyan guys. Next natin si Cebu. So, matagal ko na itong talaga. Gusto kong kunin to si Cebu na nahuli talaga ako nito. Nung nasa bottom pa to eh. Crossover na si Cebu. Kita nyo yun guys, no? May momentum na. RSI nito, ayan, so 76 ang RSI. Titingnan natin kung saan naaabot. So, check ko muna nga to. Dito kasi plano ko na, di ko lang talaga nabili siya dito eh, kasi ilang, 5 bottom ata to. So, up na siya ng 59% to. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 bottom nga to eh. Ayan. So, 59%. Just in case sabihin natin na gold ka lang dito sa part na to nung October lang, oh. Kita mo ilang, kung titignan mo lang guys, no? Kung pag-aaralan nyo yung mga stock, kung nag-gold ka lang simula nung bago siya umakyat dito sa bottom na to, up ka na ng 59%. Ayan. Sabi na rin dyan. Up ka na ng 58%. Oh. Ayan, no? Yan mga kaabang-abang. So, kaya maganda yung buy and hold ka lang ng isang stock. Ngayon, dito kay Cebu, maganda yung breakout niya dito sa resistance. So, titingnan natin kung kaya pang i-retest. Just in case nagkaroon ng i-retest dito sa 54, mas maganda kumuha ka dito sa 54 na to para just in case umakyat man si Cebu by next year, at least mayroon ka pang mga target na at least mga ganyan target mo. Example lang, mga target mo or may plano kang dividendong laro mo dito kay Cebu, di okay lang din. Check natin yung dividend dito. May maganda rin itong dividendo eh. Ayaw pakita. Check nyo lang guys yung mga dividend nito, play ni Cebu. So ayan, so 2 pesos, nagbigay din siya ng 2 pesos. So kung kaya nyo naman i-hold nyo lang din. So ayan guys, no? So buy near 54, mas malapit sa 54 dito sa breakout. O just in case, kasi kadalasan, ang breakout guys, kung minsan nire-retest pa yan bago masabi natin na solid na yung pagka-breakout. So just in case, kung kaya nyo abangan yung yung retest or tranches buy lang. Ayan guys, manage nyo lang, buy near 54 ngayon. Kapag nag-close dyan, ang abang mo dyan dito sa may part na itong 49 o 50 pesos. $71 yung dito na natin. So ayan guys, no. So dito ang trade plan natin dito, ayan. Bullish na bullish yung MACD, may lumabas na foreign. Ang maganda lang talaga dito guys.
yung pag-retest niya ng 7 pesos, ito yung nagustuhan ko sa kanya. So, hindi niya na binasag yung 7 pesos. Ngayon, ang tinitingnan natin, pagbasag, ang kaabang-abang kasi dito, yung babasagin yung 8 pesos at saka yung 8.62. Yan yung mga level na. Yun yung mga critical dito, yung 8 pesos, kapag nakalagpas tayo ng 8 pesos, yung 8.62 naman ang kailangan lagpasan. Ngayon, kapag patawid lang yung 8.62 na yon, maganda to talaga. Medyo abang-abangan natin yung 10 pesos na yan. Baka naman. So, ayan. So, buy near ano lang yan, buy near 7.5 or 7 pesos. Just in case, mag-retest pa. Malay natin, mag-retest pa. Sabi ni, ni General. So, ayan guys. So, pakita ko sa inyo yung 8.62 level. So, nandito yan guys, 20 years pala dapat gamitin ko yan. So, kapag may hawak kayo kay dito, hold nyo lang, lalo kapag ang average nyo below 7, average nyo lang. So, mag-average na lang din kayo. Tapos, kapag nabasag yung 8 pesos, mag-add na lang din kayo. So, para dapat ito, marunong ka magbudega kay dito. Kasi kung hindi ka marunong magbudega dito, ang hirap. Ito yan guys ang sinasabi ko, 8.62 itong part na to. Ayan, Itong 8 ano to? High nito 8.62. Ito yung high nito 8.62. Ito yun, part na yan. So mga 9% na lang yan guys, ni-up. So saglit lang yan, kayang-kaya yan. So ito hindi ko na ito tinitingnan na high na to na around ano ba to? 15.83 kasi matagal na rin to guys, ISM pa yan. So malamang siguro kapag ano na yan, nakapag-average na. Kapag natapos to, ito na yung mga all-time high natin na bago. Kasi nasa ano tayo, taon na to. 2006 pa to guys, Layo pa, ang layo na niyan. So malamang nakapag ano na yan, nakapag-sell na mga yan. So ayan. So ito maganda tingnan sa sa monthly chart niya. So solid na solid. So hold lang kung may hawak ka kay dito. So hangga't kayang mababa average mo diyan, hold mo lang. So kapag naghahabol ka, just in case na gusto mo kumuha, bago ma-break yung 7, yung 8 pesos, dapat may ano ka na kahit papaano, may pondo ka na sa ibabaw ng 7. Ngayon kung wala pa, doon ka na sa breakout ng 8 pesos. Kapag nagkaroon ng breakout sa 8 pesos, doon ka ang pasok. So, or kapag nag-retest ulit sa 8 pesos, yun ang kuha. So, yun lang yung mga third plan kay dito guys. So, kay Fruit, ayan, bakit sinama ko ng si Fruit? Kasi ang tinitingnan ko dito, alam na natin itong overbought na to, So, kita mo na yung net profit, ang laki ng pasok. Ang tinitingnan ko dito, bukod dito sa RSI na mataas na, ang RSI kasi nito guys, nasa 78 na. Ang tinitingnan ko dito, yung all-time high. All-time high guys. Itong kapag na-break tong 207 na to. Ayan. Just in case, kung may hawak ka ni Fruit, hold mo lang. So, nakikita ko, kaya pa patong basagin itong 1.96 na to. Yan. So, kung masakaling mabasag mo yung 1.96, possible pa yung 207. So, just in case umabot ng RSI ng mga 85, 88, siguro kaya pa to. Itong kaabang-abang kay Fruit, Yan, kapag nagbasag ng 207. So, kailangan dapat, kahit pa paano, may bodega ka dito sa ibaba. Kahit unti lang, maliit. At least para mag-average ka dito sa 207, medyo mababa yung average mo dahil nga may pondo ka sa baba. Ayan guys, So, medyo i-manage nyo lang yung mga risk nyo dito kay Fruit. Just in case, kung sakali mag-dip man ng 1.6, kunin mo. Ayan, yung mga bullish to si Fruit. Kaya ako dinidiscuss din to guys kasi gawa dito sa all-time high na to sa 52 week. Sa 52 week na to. Ito, opening pa lang to, pinump to Ayan guys, So, nagkabuusan dyan. Siguro malamang maganda naman yung bagsak nito. Actually, kasi simula dyan, nung nag-dip, ayan, Nung nag-dip dito, ayan lang. So, possible naman nakapag-average na yung mga tao dito. Yung mga nag-hold nito kay Fruit. So, ayan guys. So, kabang-abang yung 2.07 kay Fruit. May hawak ka niyan, hold mo na lang. Next natin si Green. So, huwag mo niyong kalimutan guys yung thumbs up. Maraming salamat.
So, si Green, RSI nito, and 50, so 50 points, 50.15, no? So, may momentum pa to. So, ang tinitingnan ko lang dito, sana mag-bounce ulit dito. Kasi nag-bounce dito, nag-bounce doon, no? So, ayan guys, no? So, sana mag-bounce. So, magtuloy-tuloy ulit si Green. So, wala naman ako nakikitang bad news dito kay Green. Actually, ang ganda nga ng fundamental nito, eh. Magandang project nito. Kaya ito, kaabang-abang din talaga to. Pumasok na rin yung mga foreign, no? Ayan, no? Kumbaga, nag-position ng kahit unti. Ayan, no? So, 2 araw na yan. So, dito kay Green, ang pinakamaganda dito, hanggat maaari, kung may average ka dito, nandito, nakakuha ka sa bottom, hold mo lang. Kasi hindi pa naman basag yung trend niya. Nasa sideways siya eh. So, guys, no, masabi natin basag na yung ano nito, trend line nito, kapag lumusot na dito sa mga 240, ayan, lumusot sa 240, ang abang mo naman yan, 2.25. So, ayan. So, dito, buy near, ano lang nga to, 2.56. Hanggat nandito malapit, actually, ang ganda nga nitong kunin eh, si Green kasi nasa 2.56. Kumbaga, puposition ka lang, yan, kapag nag-up yan, kapag nabasag tong level na to, ano ba close nito? Ang close nito is 2.74. Kapag nag-close above 2.74, add naman ulit. Ayan. Buy near 2.56 kapag nag-close above 2.74, 2.73, ayan, add ulit. So breakout yan diyan. So yan, pinakamaganda, safe na safe tong kunin si si Green kasi malapit sa support. Yan. So buy signal pa rin tayo diyan. So tinitingnan pa rin natin yan si Green. So sana mag-continue pa rin yung uptrend niya. So halos nasa sideways siya ngayon eh. Next natin si GGS. Ayan. Actually ito, isa sa mga screen ko sa GGS. So MACD nito, crossover na rin. Wala pa pala. Sorry. So ayan, so unti malapit na. Mag-crossover na to sa Monday. So net foreign. Ayan. Ang net foreign yung pumasok na ito nung nakaraan. 13.3, itong isa is 47, medyo malaki ang pumasok. Check natin yung RSI para mabasag yung downtrend, no. Ayan, no. Ayan guys, no. Isa yun sa tinitingnan ko kay GGS. Kung kaya nyo naman i-hold to, actually parang maganda yata ang nito, yung dividend. Ayan, no, 5%. Maganda ang volume niya, oh. Ayan guys, oh. Isa titingnan ko. Ngayon, ang target kasi dyan kay GGS, ayan, so breakout, kapag nakakuha ka dito sa breakout, around breakout nito, level na to, so, price nito, 74. So, kapag nagbasag yun, no, kailangan mabasag yung 74, breakout sa 74. Tapos next resistance, 78. Ayan. So, kung makikita nyo to, si GGS, na to, malapit na all-time high to. Sa 52-week niya, 78.47. Ayan guys, no. So, medyo monitor nyo lang to si GGS kung mahilig kayo dito sa mga ganitong stock. Ang laki ng market, isa sa mga blue chip to, no. Ayan guys, no. So, ayan. GGS. From resistance, ilang percent to? 6%. Second resistance, check natin. So, return 12%. Ayan, yung pangatlo kasi mababa pa lang naman din to yung RSI nito eh. Ayan, no. So, 21% yung pinaka-highest, no. So, yan, check nyo lang guys, no. So, ito, all-time high na to kapag binasag na yung 89.46 na yan. So, manage lang yung ratio dito. Buy tranches buy lang kayo para safe. Para yung cut loss nyo, kapag nag-close below 66.79, cut loss na. Abang-abang dito sa 63. Pero kung kaya nyo man i-hold, hold nyo na lang muna. At least naka-tranches buy ka lang. Maliit lang yung pasok mo. Next natin is LC. So, na-discuss ko na ito nung nakaraan, no? Actually, na to eh. Nung Monday, Wednesday ko yata ito na-upload. So, MACD nito, bullish na bullish, crossover na rin. Pati yung ang tinitingnan ko dito guys kasi, isa,
Kung mapapansin nyo, dito muna tayo sa price movement, no? Itong 0.18, yung 0.1820 high niyan, tsaka ito nag-high siya ng 1790. So, ito, ang taas ng RSI nito that time dito sa part na to. Ang RSI niyan guys, ito ang level niya, no? Nasa, ayan, level ng 88. Samantalang ngayon, napakababa. Kaya ina-expect ko to, natataas pa to. Kung nakuha nyo na agad, So, na-discuss ko na to, kung nakakuha kayo dito sa 0.1478, malapit, hold nyo lang. So, sa nakikita ko naman, ang lakas ng volume yung 3 araw na yan, no? So, sana magtuloy-tuloy to, nabasagin. Ang pinaka-critical lang dito, kailangan mabasag yung 18 pesos, yung 0.18 na yan. And kapag nabasag yung 0.18, madali na yung 18.20 na 52-week high. So, hold nyo lang kapag mayroon kayong hawak nito. Ngayon kapag wala, just in case tuwing nag-opening kasi to, bumababa muna to. Ngayon, kapag ano nito, pag before closing, saka naman ito binabanatan. Mapapansin nyo, kasi ilang beses ko na-monitor to eh. Kapag closing, doon pa lang tumataas. Pero kapag opening, bumababa muna yan. So, maganda opening, dyan muna kayo kukuha. Ng tranches buy lang kayo. So, abangan nyo na lang sa closing. So, wag lang bumalik sa 16 pesos, wag lang mag-close sa below 16 pesos. So, ayan. Kasi nagkaroon siya ng breakout sa 16 pesos. Next natin si MAC. Ito si MAC, sinama ko na to kahit hindi pa naman tayo, wala pa naman buy signal dito kay MAC, guys, no? So, kitang-kita mo naman yung MACD, ang laki pa naman ng awang. Ganon din yung RSI nito. Ayan, so ang RSI nito, ang tinitingnan ko, sana mag-bounce na dito sa 52. So, ayan, nag-bounce din kasi yan dito sa part ng 52, no? So, sana mag-bounce na siya mamaya. So, dito, position lang din kasi to si MAC. So, ayan, buy near 7.38. Ayan, yung ano. Ayan, sana pagkatapos siya i-break yung 7.38, nire-test niya ulit, no? So, nagbalik ulit siya dyan, no? So, ang target mo dyan, just in case kung kaya mo i-hold, kung holder ka talaga nito at naniniwala ka by next year, babalik to, ayan, yung first resistance. Ang second, to. Ayan ang ito sa'yo, 91.21%. So, ayan guys, no? So, kung kaya nyo naman i-hold to si MAC, hold nyo na lang muna. So, hindi pa naman nakaka-recover si MAC eh. So, Cebu, dahan-dahan na rin. So, sana sumunod na rin to. Next natin, si MM. Ayan, MM. So, marami nag-request nito sa GC kay MM. So, ito, sisimplihan lang natin si MM. So, ang ano nito, MACD, wala pang sign of reversal, no? So, more on nakabulusok pa, may momentum pa sa pagbababa. So, ang RSI nito, ito medyo bumalaktot ng unti. Sana tumuloy ito, 63. So, hindi na siya bumaba ulit dito sa 60. Ayan, yung level na yan. So, ngayon, bukod pa sa tinitingnan ko dyan guys, kailangan niya mabasag to. Yan. Yan level na yan. Kailangan magbasag siya dyan kahit papaano. Pero kaya basagin yan kapag kahit mag-doji lang. Tapos net foreign may pumapasok na rin. So parang nagpo-position lang yan mga net foreign, no? Ayan. So ito, position lang din to. Ang hindi ko lang din alam, ang hindi ko lang gusto dito pala. Hindi ko lang gusto dito kay MM, itong EMA na ginagamit ko na EMA 10 kasi yung EMA 10 nasa ibabaw pa. Yung EMA 10 5.85. So ito nasa 5.85. Kailangan kasi ang EMA 10 nasa ilalim na ng candle. So nasa ibabaw pa rin, no? So halos naging resistant niya. So sana kapag nasa baba na yung yung EMA 10, buy signal na. So para sa akin naman, kung hindi naman titingnan yung moving average ng EMA 10 kasi ako kadalasan tinitingnan ko kasi yung EMA 10 kasi yun ang buy signal ko, yun din ang sell signal ko. So ito yung guys ang tinitingnan natin dito kay yung 5.6 dito yan, yung 5.6 na yan. 5.6 level na yan. So yan ang tinitingnan natin, 5.6 level. Hanggang 5.5. So, ayan. So, kapag nag-close below 5.6, yun na yun ang cut loss mo. Just in case ito, para sa akin,
Hintayin lang natin ngayong week na to, baka bumira to kasi descending triangle. So, kung dito yung candle by 21 ba ngayon? Bukas sa Pilipinas 21, ayan. So, titingnan natin, abangan ko hindi, by Martes, by Tuesday, baka possible umangat, no? So, ito lang, medyo interesting kasi sa akin to, kasi ang tinitingnan ko dito, yung volume. Kung kita mo yung volume, yung una, medyo maliit pa nasa ang volume, nakita nasa 11.86, tapos sumunod na araw, yung Friday, 14.26. Kumbaga, nag-accumulate, umaakyat. So, ito kasi, bodega mode lang muna dito sa part na to. Wag lang mababasag yung 5.6. Kasi kapag nabasag yung 5.6, yan na yung pinaka-tolerance mo kasi ito yung pinaka-low niya. Ang low nito is 5.6. Kapag nag-close yan, below 5.6, medyo ibang usapan yan, guys, no? So, kapag yan, gamit tayo ng favorite placement, ayan. So, 5.81 yung ano dito yung sa pivot retracement. Kapag nabasag yung 5.6, ang abang mo dito sa 5.26 na, yung level na yan. Ayan guys, no, just in case lang naman. Pero ako di ko tinitingnan ito na mag-close below 5.6 kasi ilang retest na to. Isa, dalawa, tatlo, apat na retest. Ito nag 5.6 pa ba to? So hindi na nga nag-low ng 5.6 to, isang beses lang nag-low ng 5.6. So yan ang isa sa mga tinitingnan ko kapag ilang beses nag-retest yung candle. Lalo pa nito. So Yamado taga yung buyers, no. So ito sellers naman pero inangat din naman siya ng buyers, no. So ayan guys, no. So kaabang-abang to si MM, pero ang entry mo dito buy near 5.6 tsaka yung breakout dito sa part na to. Ayan. Kasi in case wala ka pang position, yan ang mga tinitingnan mo yung mga breakout dyan sa level na yan. Tsaka buy near 5.6. Next natin, nickel. So ito, may pinoward akong article. Di ko alam kung galing kay Business World ba yun o kay Billionaire. Check nyo lang sa group chat, no? So, yung may-ari nito, buy lang na, nagbabay, bumili ng ng shares. Pero, syempre, hinihintay pa rin natin yung disclosure. Excuse me. Yan, so, napusog talaga ako sa kinain kong nilaga. So, ayan guys, no? So, nickel, ang maganda dito kay nickel, halos nagsa-sideways lang siya dito sa 70. Above 70 sa overbought level. So, kita mo naman yan guys, no? Ngayon, ang pinaka gusto ko dito kay nickel, bukod dito sa MACD na uptrend din, bukod itong yung net foreign nito guys, no? So, tingnan mo yung net foreign to, ang lakas ng mga buy niya, no? Tapos ito, just in case wala ka pang position, buy near 4.9. Kapag nagdi-dip ng 4.9, buy ka lang. Ayan. So, kung titingnan mo to guys, no? So, basag niya na yung, yung consolidation niya sa loob ng 5 taon. Ito yung consolidation niya, level niya. Kita ko nga. Ayan guys, no? Ito yung consolidation niya, oh. Hindi niya mapasag-pasag yung 4.9 o 5 pesos na yan. So ngayon, nabasag niya na yon. So ito yung mga inihintay natin. Ang pinaka-resistant pa rin ito, yung 5.3. So itong 5.3, tinitingnan pa rin natin yung 5.3 na yan. As a resistant yan, 5.3. Tapos next resistance, simula dito sa 4.9, no? So mas maganda makakuha ka sa 4.9, mas malapit. Ayan. Next yan, around 6.5. Yan. So, 31% yan. At next yan, na resistant, yung pangatlo, galing sa 4.9, tinitingnan natin dyan. So, ayan. So, mga 7.54. Ayan yung level na yan. So, sana, bumaba pa muna ng unti yung RSI niya para just in case, maabot natin. Or mag-close na siya ng above 5.3. Kasi ilang beses na itong 5.3, nauuntog, bumabalik. So sana pagtuloy na to ngayong week na to or before end of this year nga si nickel. So kabang-abang to si nickel. Ayan. So next natin si Now. Ayan. Si Now.
So actually ito maganda na rin yung ano nito, gumanda na rin yung technical nito, no, yung charting nito. So 63 maganda pang pasukin to. So MACD nito, bullish na bullish, oh. So sign of reversal. So kaso nga lumabas na foreign. Lumabas na net foreign. Ayan, oh. Medyo malaki-laki din. So 1.3, samantala yung pumasok maliit. Ang tinitingnan ko dito, guys, isa pa dito, guys. Itong yung breakout niya dito sa 5 pesos level. Ayan yung 5 pesos na yan. Nagkaroon siya ng breakout sa 5 pesos. Kasi ang hirap na pasagan yung 5 pesos yan. Ilang beses na. Ito, nag-attempt yan pero nag-close pa rin siya. Ito, ganun din, no? So, inabangan ko din talaga to si Now. Kaso nga lang, hindi lang ako kumbinsido yung up nito kasi nga, di ko lang alam kung bakit umakyat to, gawa ba nung yung kay Bullseye. So nabanggit niya ba to sa niya doon sa page niya. So kaya medyo ingat lang kayo, guys, no. Mas maganda yung nakakakuha kayo dito sa support level dito sa may malapit sa 4.67 or kung may average kayo yung 4.25. So mag-iingat-ingat kayo sa mga nagre-record din na mga stock, baka mamaya maiwan kayo sa ibabaw, no. So sa taas, so baka maipit kayo. So medyo ingat lang. Kaya dapat kung sakali may mga recommend, franchise buy lang din para secure, no. So manage nyo lang yung risk nyo. So ito maganda yung breakout nyo sa 5 pesos. So ang next niyan, ang kabang-abang yan po 5.46. Ayan. So ingat, guys, no. So ingat sa mga maiipit kapag just mga reko na stock. Kaya dapat talaga bago nyo pakunin yung isang stock, dapat alam nyo kung malapit ba siya sa support level or na baka mamaya nasa resistant level na malapit tapos kumuha pa kayo. So kapag medyo hindi nyo nakikita na mapapasok itong 5.46, wag niyo na makukunin ngayon. Kapag nakita nyo mapapasok yung 5.46 at saka may magandang volume, kunin nyo. Ayan, guys, no. So medyo ingat lang. Kasi maraming nagme-message din na naiipit sa mga ibang stock. So ingat-ingat lang kasi pera nyo yan, guys. So kailangan pahalagahan nyo yan yung pera nyo. Next natin si RCI. Ang gusto ko dito kay RCI, yung ito, pumapasok na yung mga net foreign. Laki na net foreign itong buy na to. 15 million, no? Kailan lang to? So, ayan yun sa level ng 1.3. So, ito, na-discuss ko na ito last month. Last month, yung breakout, no? So, actually, yung average ko dito, 1.24. Ayan, guys, 1.24 yung average ko yan. Nakapag-sell din ako dito sa malapit sa area na to. So, nag-retest, no? Hindi ko lang nakuha to sa 1.3. Sayang nga, naiwan ako sa 1.3. 6% lang ako dyan. So, ayan. So, ito magkabang-abang kay RCI yung pagbasag dito sa level yung 1.45. Ayan. Kasi ang next target niya, ang baba pa naman ng RSI nito eh. So, overbought na rin to, 70. So, titingnan natin. Manage nyo lang yung risk nyo. Just in case mag-pull back ng unti dito sa 1.36, kunin nyo. 1.36 just in case. So, kasi itong next resistance 160. Ayan, guys, so 9%. Ayan, so hindi mo natin tinitingnan to si RSI kasi hindi mo masyado to malikot na stock. Ito, dahan-dahan lang din to. So, uptrend na rin kasi siya dahil na yung moving average 200 nasa ilalim na. Ganun din yung 100. Ayan, so nung kinuha ko siya, dahil nasa ilalim na yung moving average 100. So, ayun, guys, manage nyo lang yung risk nyo. So, mamaya, try ko yung ibang stock na pwede kong ma-upload ko pa. Ayun, guys. Maraming salamat, guys, sa inyong time. Huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin. Saka yung may mga katanungan, message nyo lang ako doon sa Messenger or doon sa Facebook page ng Sessional Traders PH. Thank you, guys.